Umikot ang walang temang bote ng soju na nasa sahig. Nang magsimulang bumagal ang ikot nito, naghiyawan ang mga kabataang nakapalibot ng pabilog. 6 na kabataan ang naroon na pawang nasa edad 19. Lalong bumagal ang pag-ikot ng bote. Tumapat ang bunganga ng bote sa nakasquat na si Emmy. Samantalang ang kabilang dulo nito ay tumapat naman sa best friend niyang si Missy. Napangisi si Missy bago bamuka ang bibig upang magsalita. Truth or dare? Dare. Walang alinlangang sagot ni Emmy. Naghiyawan ang 4 nilang kasamahan. Malalim na ang gabi, ngunit buhay na buhay pa rin ang dugo ng mga ito. Bago first time mong mag-dare. Nagniningning ang mga mata ni Missy. Napanguso na lamang si Emmy bago magsalita. Kasi kapag nag-truth ako, pareho lang ulit ang itatanong mo. Malutong namang natawa si Missy. Alam na this. Nakitawa na rin ang isa nilang kaklase na si Shera. Nadala na si Emmy. Sigurado kasing magtatanong ka lang ulit sa love life niya, sabat naman ni Carlia. Truth. Kilala na niya ang budi mo. Nakipagtawanan na rin si Zenny. Nag-thumbs up naman ang isa pa nilang kaibigan na si Ali. Huwag ka kasing manang, okay. Masyado kang pamariya Clara na makarinig lang ng organ, nagbablush na agad. Pinamaywangan ni Missy si Emmy. Napalabi na lamang si Emmy sa tinura ng kanyang best friend. O sige na dahil nag-dare ka, hilo ang gagawin mo. May hinugot itong nakarolyong papel sa loob ng bag niya. Pagkakakuha niya ay agad niya iyong inaabot sa kanya. Anota. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Emmy. Buksan mo. Puno naman ng pagtataka na tumalima ito. Maingat niyang binuksan ang nakarolyong papel. Bumungad sa kanya ang laman nito ng isang job hiring poster. Baby maker for hire. Requirements. Female only. Must be 19 to 25 years old. Single at least 5'4" or 5'10" of height, with pleasing personality. Bring your birth certificate. Barangay clearance. NBI clearance. Sinumar, Certificate of No Marriage. No need for educational background. Pwede sa estudyante tambay at professional. Free medical check-up. Free house and lodging. Salary is up to 50,000 pesos per month. Lalong napakunot si Emmy, nang mapasadahan niya ang laman ng poster. Anong gagawin ko dito? Automatiko siyang napatingin kay Missy. Mag-apply ka dyan. Walang kagatol-gatol na turan ni Missy. Nanlaki ang mata ni Emmy dahil sa narinig. Ano? Wala nang atrasan, nag-dare ka diba? Teka nga, lugi yata ako dito. Ang daming requirements Inilahad niya sa kanila ang poster. Utusan mo na lang kasi akong manghalik ng kung sino dyan sa tabi. Iyong requirements ba? No worries, kumpleto tayo niyan. Muling nagkalkal si Missy sa loob ng kanyang bag. Maya-maya lang ay iniabot nito ang isang envelope kay Emmy. Kumpleto yan, bukas mo gawin ang task mo. Sasamahan kita para sure akong gagawin mo talaga. Napangiwi na lamang si Emmy. Nakakaloka naman to. Ang dami namang pwedeng applyan, bakit dito sa baby maker pa? Pinili ko talaga yung trabaho na malabong makapasa ka bes. Napaawang ang labi ni Emmy sa narinig. Wow! Thank you ha! Sarkastikong turan nito, dahilan para magtawanan ang grupo. Patingin nga ako niyan. Kinuha ni Carlia ang hawak na poster ni Emmy. Nang makuha niya iyon, ay sumilip din ang iba nilang mga kaibigan. Bes, kilala mo ba kung sinong may-ari ng Villacorda Group of Companies? Kaagad siyang napabilang kay Zenny dahil sa tanong nito. Hindi, marahan siyang umiling. Taga saang planeta ka ba? Bulalas naman ni Ali. Napanguso na lang si Emmy. Arit na sa application na yan bes. Kahit masilayan mo lang si Fafa Indigo panalo ka na. Udyok sa kanya ni Zenny. Ang niyan komento niya. Nako bes, sabihin mo na lang yan pag nasilayan mo na ang Fafa. Nagkibit balikat na lamang si Emmy sa tinura ni Zenny. Ano na Emmy? 8:00 bukas ha. Walang atrasan to. Tandaan mo, kusa kang nag-dare, saad ni Missy. Sige na nga. Huwag mo akong etyosin, talagang huyo ka sakin kapag di ka sumipot bukas. Banta nito sa kanya. Oo na madam. Nagising si Emmy dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng kanyang cellphone. Napaungol na lang siya bago kapain ang cellphone, na nasa ilalim ng kanyang unan. Ano na Emmy? Nasaan ka na? Past 9 na. May plano ka ba pang pumunta o pinaghihintay mo na lang ako sa wala?
Tila nagising ang diwa nito sa narinig. Muntik na niyang nakalimutan na may usapan silang magkaibigan. Nako, ikaw talaga, sinasabi ko na sayo, huyo ka talaga sakin pag di ka samipot, ramdam niya ang pagkainis ni Missy sa kabilang linya. Nine na ba? Napasapaw na lang siya ng ulo. Sorry, tinanghali ako ng gising. Ligo lang ako, then punta na ako dyan. What? Huwag ka nang maligo, bes. Maghilamos at mag-toothbrush ka na lang. Napangiwi na lamang si Emmy sa narinig. Sige, baba ko na muna ito. Hintayin mo ako, pupunta ako dyan. Nang makalipas ang mahigit 30 minutos, ay dumating na ang hinihintay ni Missy. At para siyang nawala ng lakas, nang makita niya ang ayos ng kaibigan. Ba't ganyan ang ayos mo? Nakasuot ng pajama na kulay pink. May disenyo yung maliliit na Hello Kitty, nakamesiban lang ito. Napaisip tuloy si Missy, kung nagsuklay man lang ba ang kaibigan niya. Ikaw kaya ang nagsabi. Napahampas na lang siya sa hangin. Fine, fine. At saka dare naman ta. Mabuti nga to para ma-reject ako agad, tura ni Emmy. Sa isip-isip ni Missy, nasaad niyang napakaganda ng kaibigan niya, pero kulang lang talaga ito sa ayos. Sige na nga, halika na. Napabuntong hininga na lamang si Missy, nang magpatiuna siya sa pagpasok sa matayog na gusali ng Villacorda Group of Companies, at may bato-batani ang kaibigan niya, dahil lahat na nakakasalubong nila ay napapatingin dito. Hindi nga lang moari ni Missy kung dahil sa natural na ganda ng kaibigan niya, o dahil sa suot nitong pajama. Hay! Saan pwede mag-apply para dito? Nakangiting inilahad ni Missy ang poster sa harap ng receptionist. Saglit siyang tinitigan ng babaeng nakasuot ng magkaternong dark blue na blouse at skirt. Name niyo, ma'am? Hindi ako. Itong friend ko ang mag-a-apply. Mabilis na bumaling ang babae kay Emmy. At hindi nakaligtas sa paningin ng magkaibigan ng hager niya ito ng tingin. Name niyo po? Tila nag-aalangan pang tanong nito, Emmy Valdez po. Nagtipa ito sa computer na nasa harap niya. Maya-maya lamang ay muli siyang binalingan ng babae. Nasaan po yung requirements niyo, ma'am? Mabilis na iniabot ni Missy ang envelope sa babae. Sinuri ng babae ang laman ng envelope na dala niya. Kitang-kita nila na inisa-isa nito ang laman nito. Maya-maya lang ay may tinawagan ito. Hindi nila naririnig ang sinasabi ng nasa kabilang linya. At wala silang narinig na sagot mula sa receptionist, kundi pawang yes sir at noted sir. Nang matapos ang tawag ay bumaling ito sa kanya. Ngumiti rin ito sa kanya, ngiting hindi abot sa mata. Pirma na lang po kayo dito, ma'am. Tumayo ito at inilahad sa kanya ang 3 pahina ng papeles. Ano po to? Ngunit bago pa makaimik ang babae, ay mabilis na nagsalita si Missy. Nako bes, huwag ka nang masyadong matanong. Lalo lang tayong magtatagal dito. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, pirmahan mo na yan. Naiiling na lamang na pumirma si Emmy. Aniya sa isip, napakamainipan talaga ng kanyang best friend. Sumunod niyang pinirmahan ang 2 at 3 pahina. Matapos iyon ay kaagad na itinabi ng babae ang papeles. Gumuhit ang ngiti sa labi nito bago siya nagsalita. Congratulations Miss Valdez. You're hired. Tila tumigil ang ikot ng mundo ni Emmy sa narinig. Congratulations. Miss Valdez, you're hired. Napatili naman na para bang tuwang-tuwa si Missy. Bes, narinig mo ba yun? Nagniningning ang mga mata nito. Hired ka raw, Bes. Natanggap ka. Kung si Missy tila nanalo sa loto sa pagtili, tila naman nabato sa kinatatayuan si Emmy. Please wait for Mr. Guzman for orientation, ma'am. Mamaya lang ay darating yun para sunduin ka. Formal na saad ng babae sa front desk. Taranta namang napatingin si Emmy kay Missy. Teka bes, wala sa usapan to. Noon na nabura ang ngiti ni Missy. Tila naman nakuha nito ang gusto niyang ipahiwatag, bumaling ito sa receptionist at ngumiti ng bahagya. Sandali lang miss, usap lang kami saglit. Nang tumungo ang babae ay kaagad siyang hinila ni Missy palayo sa desk. Bakit ganun? Ba't ako hired? Hindi na niya alam kung narinig siya ng babae, hindi na rin kasi niya nagawang hinaan ang kanyang boses. Hindi ko rin alam eh. Sa lagay na yan, hinagod niya ng tingin si Emmy na tanging pantulog ang suot. Hindi rin ako makapaniwala bes. Iginala ni Emmy ang kanyang paningin. Nagbabaka sakali siyang makatulong iyon upang makapag-isip siya ng tamang gagawin.
Nakuha ng atensyon niya ang bagong dating na lalaking nasa 40s ang edad. Huminto ito malapit sa front desk. Medyo manipis ang itim na buhok nito. Moreno ang kanyang balat, bilugan ang mukha at mambak din ang pisngi. Sakto lang ang laki ng mata. Hindi katangusan ang ilong, at kulay light brown ang labi. Nang dam ako sa kanya ang tingin ng lalaki, ay agad niyang ibinaling sa iba ang tingin. Hindi naman siguro iyon si Dark Indigo, naisip niya. Hindi naman sa pangit, pero parang hindi niya nakikita ang sariling kayakap ito. Ipinilig niya ang kanyang ulo dahil sa kanyang naisip. Bakit ko ba naiisip na magyayakapan kami ng Dark Indigo na iyon? Asal niya sa isip. Muli niyang itinuon ang tingin sa paligid, mayroong mga empleyadong tila napadaan lang sa area. Sa labas ng malaking pintuan na gawa sa salamin, ay may isang guard. Dalawa yun kanina pero tila may pinuntahan ang isa. Sibat na tayo bes. Hinila niya ang kamay ni Missy. Ngunit hindi hinayaan ni Missy na mahila niya ito. Tila ba nadikit na ang paa nito sa kinatatayuan niya. Hoy Emmy, ayoko ng trouble. Binawi nito ang kanyang kamay. Kunot-noo namang napabaling sa kanya si Emmy. Panindigan mo na lang bes. Wala na tayong magagawa, natanggap ka eh. Lalo namang natarante si Emmy. Seryoso ba talaga ang kaibigan niya? Puntahan na lang natin yung babae. Sabihin nating binabawi ko na ang application ko. Gusto na niyang maluha sa kaba at takot. Anang sarili, sana pala yung truth na lang ang pinili niya kagabi. Walang ganun bes. Hired ka na eh. Wala nang bawian iyon. Tila hindi man lang nababahala si Missy kahit katiting man lang. Halika nga dito. Hinawakan ni Missy ang dalawang kamay ni Emmy. Sa hitsura mo naman, para kang bibitayin. Magtanong tayo tungkol sa duties mo. Huwag kang matakot. Hindi mo ikapapahamak ta bes. Marahan niyang hinila si Emmy palapit sa front desk. Huwag kang mag-overthink. Baka maloka ka dyan. Tila naman nahihipnotismo na nagpahila si Emmy. Nang malapit na silang makatapat ay ngumiti si Missy sa babae. Miss, mag-inquire lang sana kami. Paano ba ang duties nitong bes ko sa work niya? About that matter ma'am, ako po ang in charge. Anang lalaki na kanina pa nakatayo roon. By the way ma'am, I am Warlo Guzman. Sumunod ka po sakin para po ma-orient kita. Agad namang napatingin si Emmy kay Missy. Binigyan niya ito ng tingin na tila nagpapasaklolo. Ikaw lang ma'am, hindi po kayo pwedeng magsama ng alalay. Napairap naman si Missy sa narinig. Kuyang not pa, sa ganda kong to, hindi ako pang alalay lang, hindi naman nagbago ang hitsura ni Emmy. Tila mas lalong tumindi ang pagkabahala nito. Sige na bes. Kaya mo yan marahan siyang itinulak ni Missy, para sumunod kay Warlo Guzman. Wala na tuloy siyang nagawa kundi sumunod na lamang kay Warlo. Mabigat ang bawat hakbang niya. Hindi rin niya inalis ang tingin sa best friend niyang si Missy, hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Nang marinig ni Emmy ang tunog ng pagsara ng elevator, ay tila naging hudyat iyon ng simulang pagtambol ng dibdib niya. Makailang beses siyang nagpakawala ng buntong hininga, bago muling bumukas ang elevator. Nang sumunod siya kay Warlo sa paglabas, ay bumungad sa kanya ang malawak na espasyo. Naaga ng pansin niya ang isang malaking picture. Tila family pictures liyon, magkatabi sa upuan ng isang batini at lalaking may katandaan na. At sa likod naman nila ay nakatayo ang apat na makikisig na lalaki. Pawang nakasuot ang mga ito ng itim na suit, maliban sa matandang babae na nakasuot ng kulay mocha na bestida. Iyan po ang Villacorda family. Nakangiting saad ni Warlo, nang mapansin niya ang paninitig ng dalaga sa higanteng larawan. Agad namang iginala ni Emmy ang tingin sa apat na lalaking nakatayo sa likod ng dalawang matanda. Ibig sabihin, isa sa mga nandyan si Dark Indigo Villacorda. Anang isip niya. Tumindig ang balahibo ni Emmy, nang pasadahan ng tingin ang mga lalaki sa larawan. Tansya niya ay nasa mga 50s na at 40 ng mga lalaki roon. Maliban sa isa na sa tansya niya nasa late 20s o early 30s. Hindi maitatangging magagandang lalaki ang mga ito, pero hindi niya maiwasang kilabutan sa ideyang matanda na ang naghahanap ng baby maker. Muli niyang ibinalik ang tingin sa pinakabata sa kanila. Napakakisig ng lalaki. Medyo kulot ang itim nitong buhok. Makapal ang kilay nito, at tila walang emosyon ang kulay kayumanggi nitong mga mata.
Aristokrado ang ilong nito, at lalo pang pinakisig ng mapula at tila may umbok niyang labi. Katatapos lang yatang makipaglaplapan ng thunders na to, bago kinunan ang picture. Naisaisip niya. Muling bumaba ang tingin niya sa larawan ng lalaki. Matipuno ang katawan nito na tila alaga sa gem. Kung ito si Dark, nandidiri ako sa ideya na magkakaroon ako ng sugar daddy. Guwapo naman at hindi mukhang buntis, ugong ng isip niya. Muli niya itong pinakatitigan. Well, hindi naman siya mukhang kadiri. Anang isip niya. Yan po si Sir Ashton ma'am. Bunso po ng mga Villacorda. Napakurap-kurap si Emmy. Hindi po si Dark yan. Hindi po. Tila nanuyo ang lalamunan ni Emmy sa narinig. Automatiko niyang iginala ang paningin sa katabi ng lalaking nagngangalang Ashton. Nasaan po si Dark Villacorda? Tanong niya. Wala po yatang picture si Sir Dark ma'am. Wala po akong maipakita sa inyo. Tila naman nakahinga ng maluwag ang dalaga sa narinig, dahil ibig sabihin ay mali ang iniisip niya. Si Sir Dark po, ma'am, anak po iyon ng panganay na kapatid ni Sir Ashton. Si Sir Gabriel po. Tumungo-tango na lang ang dalaga. Gusto niyo bang mag-tour ma'am? Ipapasyal ko po kayo sa loob. Nako, huwag na po. Punta na po agad tayo sa orientation. Tingin niya kasi kapag tumagal pa siya sa loob ng building, ay may ihina siya sa sobrang kaba. Sige po, sumunod po kayo sakin. Lumakas ang kaba ng dibdib ni Emmy nang makarating sila sa tapat ng isang pinto. Tila sunod-sunod at mabilis na tinambal ang dibdib ng dalaga, nang itulak ni Warlow ang pintuan. Medyo nabawasan ang kanyang kaba, nang makita niyang walang kahit sinuman sa loob. May malaki at hugis parihabang mesa sa loob. Mayroon ding higit sa 20 upuan roon. Maaliwalas ang paligid, dahil maliwanag at kulay puti ang dingding. Hamu pa ang kaba ng dibdib niya, nang makitang hinayaang bukas ni Warlow Guzman ang malaking pintuan. At least madali lang akong makakatakbo kapag nagkaaberya. Anang isip ng dalaga, please sit down ma'am. Malapad ang ngiti ng lalaki, doon din niya napansin ang hawak nito. Nang umupo ito ay umupo sa tabi ni Emmy. Pinili niya ang upuang pinakamalapit sa pintuan. Sa harap naman niya nakapwesto si Warlow. Nang magsimulang baklatin ni Warlow ang folder, ay tinipon na ni Emmy lahat ng lakas ng loob. Gusto ko pong umatras sir. Mabilis na nagangat ng tingin ang lalaki sa kanya. Pero hired na po kayo ma'am. Hindi na po kayo pwedeng umatras. Naianunsyo na rin namin sa lahat ng social media account ng Villacorda. Na-closed na ang application. Banayad ang pagpapaliwanag nito. Napaka-professional at tila hindi man lang nagulat sa sinabi niya. Nakikiusap po ako sir. Binigyan niya ang lalaki ng sinserong tingin. Nagbabaka sakali siyang maaawa ito sa kanya. Hindi po pwede ang gusto niyo ma'am. Maliban na lang po kung gusto niyong mag-public apology. Sige po, mabilis na sagot ng dalaga. Hindi lang yan ma'am. Kailangan niyo rin mag-compensate. Napakunot noo naman si Emmy. Malaki pong kahihiyan kung outrest kayo. Magbabayad po kayo for moral damages. Napalunok si Emmy. Magkano po? 1 million ma'am. Tila nawala ng kulay si Emmy sa narinig. Namrobal mo siya kung saan siya kukuha ng 1 million sakaling mag-back out siya. Hindi po biro ang trabahong inaplayan niyo ma'am. Mahirap din pong banggain si boss. Hindi umimik si Emmy. Tila wala siyang maapuhap na salita. Gawin mo na lang siguro ang trabaho mo ma'am, para po hindi na po magkaproblema. Napapaisip tuloy ang dalaga kung susunod na lang siya sa Agos, kaysa naman gumastos pa siya ng malaking halaga. Don't worry po, may medical check-up pa naman. Kapag po hindi kayo pumasa doon, automatiko po kayong matatanggal. Nagpakawala ng mahinang buntong hininga ang dalaga. Alam niya sa sarili niyang wala siyang sakit. Tila naman nabasa ni Warlow ang nasa isip niya. Kung pumasa naman po kayo, at after 1 month ay hindi po kayo nabuntis, bubuksan po namin ulit ang hiring. Ibig sabihin po noon, wala ka ng obligasyon kay boss. Kaya lang po nag-aaral ako sir. Umaasa ang dalagang magagamit niyang palusot iyon. Wala pong problema doon ma'am. Cover po ng benefits niyo ang education niyo. Hindi po makakasagabal sa studies niyo ang trabaho niyo. Lalo tuloy nang hina si Emmy sa narinig. Anang sarili, wala na talaga siyang kawala sa napasukan niya.
Nawala sa malalim na pag-iisip ang dalaga, nang makita niya ang pag-ilaw ng cellphone ni Warlow na nakapatong sa mesa. Kinuha naman Leon ng ginoo, tila may binasa roon. Maya-maya lang ay tumingin ito kay Emmy. Papunta na po si Sir dito ma'am. Nanlaki ang mata ni Emmy sa narinig. Sino po? Si Mr. Villacorda po. Tila nawala ng kulay sa mukha si Emmy sa narinig. Naramdaman din niya ang pamamawis ng kanyang noo. Gusto ka raw po niyang makita. Mabilis na napatayo si Emmy dahil sa tinura ng kaharap. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ilang sandali lang narinig niya ang yapak na tila papalapit. At bago pa niya malaman kung sino ang pumasok, ay tila kinain siya ng labis na kaba. Hindi na siya nakabawi hanggang sa tuluyan nang nanlabo ang kanyang paningin. Naramdaman niyang bumagsak ang katawan niya sa isang matigas na bagay. Ngunit himalang hindi siya nasaktan. Pinilit niyang buksan ang kanyang mata, ngunit blurred na imahe ng lalaki ang kanyang nakita. Kumurap-kurap siya upang lumino ang nakikita. Ngunit lalo lang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Gayunpaman bago siya tuluyang mawala ng malay tao, narinig niya ang isang panlalaking tinig. "You're mine now baby."